Kamusta po mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan, mga katambay. Ito po, meron po tayong kukomentuhan mga katambay. Ito po putok na putok, lalo po sa social media. At ganun na rin po, pumuputok na rin po at binabalita na po sa mga malalaking TV station po ng ating bansa, mga katambay. Ito pong sinasabing PIDEA leak, mga katambay, itong PIDEA leak. At nagsalita na rin po rito ang Pangulo. Sa unang pagkakataon po, narinig po natin na inalmahan po ng ating Pangulo na Marcos Jr. Ito pong PIDEA leak at yung kredibilidad po ng sinasabing witness po na iniimbestigahan po sa Senado. Ito po ay si dati pong PIDEA agent na si Jonathan Morales, mga katambay. Ngayon po, dito po sa mga issue po na sinasabing ito po ay para daw po itong isang jukebox. Sabi ng Pangulo, kung uhulugan mo ng pera, kahit anong kanta ay kakantahin niya para sa'yo. Parang pinalabas di umano na ito ay pera-pera lang, mga katambay. Pero, sumagot po mga katambay ang Jonathan Morales. Ito po ay putok na po sa social media. Lalo po, dito po sa unang nagpaputok po ng Pulboronic, ang sinasabing si Maharlika po. Siya po ang talagang promotor. Ito pong Pulboronic o pagiging drug user ng di umano ng Pangulong Marcos. At ito po, siya rin mismo po ang nagpalabas po nitong video po, nitong CCTV po, footage na panunuhol o bribery po na ginawa po rito kay Jonathan Morales, mga katambay. At sangkot po di umano raw ang First Lady po rito at sinasabing bagman na napag-utusan di umano. Ito po, pakinggan po natin kung sino po siya at komentuhan po natin, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang interview ni Maharlika. Na itong James Kumar na based doon sa iyong statement sa Senado na ito'y ka-picture, ka-dinner, birthday o kung saan-saan ng mga iba't ibang politiko kasama na si Marcos Jr., si Lisa, si Jinggoy, si Escudero, si Tulfo at marami pang iba. Putulin muna natin, mga katambay. Grabe po pala itong pasabog po ni Maharlika, mga katambay. Dito po sa kanyang interview rin po kay dating Chief PIDEA agent Jonathan Morales. Ito po pala James Kumar, talaga po pala ito malaking tao po pala ito dahil ang mga kasanggat kadikit mga malalaking politiko, mga tambay, pati po si Tulfo na damay at si Escudero at ito po si Jinggoy na talaga talagang tinira po at sinasabing yung kredibilidad ni Jonathan Morales sa last hearing po ay talaga sinasabi niya hindi maganda para sa kanya. Pero lumalabas po ngayon sila po yata di umano talagang magkakadabarkads. Barkada po, mga tambay. Ituloy po natin. Ang tanong ko, dahil sa May 13 ay susunod yung next hearing, sinupina po ba kayo o sinupina ba kayo ng Senado na ipakita yung ebidensya doon sa May 13? Kung tinutukoy nyo ba yung sinabi kong nakuha ng CCTV? Oh, yes, sir. Yung CCTV. Wala po ako na. Ang pina-imbita lang nila is yung mga nabanggit kong tao na nandun sa video call at yung aking dating katrabaho na aking kaibigan. Yun lamang po yung Pero sir, ako gusto kitang hamunin dito. Alam ko na I don't know if you are willing to para sabihin sa taong bayan. Kinokonek tayo ng ating common friend. Marami akong mga katanungan sa inyo personal. Patuloy muna po natin, mga tambay. Nung last hearing po pala, pinasabog na po talaga ito ni Jonathan Morales nitong PIDEA agent na talagang meron pong nanunuhol sa kanya o bribery. Pero hindi po pala ito sineryoso ng Senado, mga katambay. Dahil sa susunod po nilang hearing ay hindi po ito kasama ro sa ipalalabas po ito pong CCTV na may footage po para po mapatunayan di po ba yung paratang at bintang na meron pong nanunuhol po sa kanya ito pong James Kumar, mga tambay, na di umano daw po malapit din sa First Lady at sa mga politiko po na malaking tao sa ating bansa, mga tambay.
ang tanong ni Kamanong, bakit po kaya hindi na, yung malaking pasabog na sinasabi na itong si Jonathan Morales ay isang hindi credible na isang, sinasabing pera-pera na lang ang labanan, sabi ng Pangulong Marcos, di umano. Pero meron po siyang hawak na footage. Pero hindi po kasama ro sa palalabas o, pag-uusapan sa susunod na hearing. Bakit po kaya? Yun din po ang tanong ni Kamanong, mga katambay. Tuloy po natin. Na hindi nyo sinasagot eh. Okay? Dahil naintindihan ko naman po, baka ma-jeopardize, no? Yung inyong pagtestimonya. Pero sir, mabigat itong akusasyon mo at dapat malaman ng taong bayan kasi sabi mo nga na may nakipag-negotiate sa'yo, di ba? At itong taong ito ay pinadalhan na rin ng invitation ng Senado, yung mga na-mention mo mga pangalan doon. Opo. Mabigat. Okay? Ang mga taong binitawan mo, katulad na lamang ng First Lady, okay? At itong si James Kumar. James Kumar. Sir, kailangan mong patunayan sa taong bayan na totoo to yung CCTV. Baka sabihin na naman, AI or gawa-gawa mo lang. At the fact, sir, na sinisira ka mismo at inaatake ka ng ad hominem, dinidiscredit ka ng no less than the President of the Philippines. Pwede ba kitang kulitin, okay? Kung wala namang hindrance or something na legal implication, no? Na sabihin na natin sa taong bayan kasi ako po kinakabahan, sir. Dahil maraming nakakarating sa akin na baka hindi matuloy yung May 13. O baka may mga, mga forces na pupunta sa'yo at baka mabili ka, which is sabi ni Atty. Glencio nga po kanina sa interview, nananawagan siya na sana hindi ka mabili. So willing Yun ka po, ba mga tambay. to tell the world Patayin po muna na natin. ebidensya ka ba talaga? Patayin muna natin. Talagang dito po sa sitwasyong ito na may lumalabas na po at talagang bribery na po at nanunuhol. Malaki po talaga posibilidad doon po sa sinasabi di umano ni Maharlika na po pwede po na talagang sa laki po at sa laki ng kanyang pasasabugin na kung meron man siyang hawak na CCTV footage, talagang ito po laban. Laban po ito kasi sa Commander-in-Chief ng ating bansa. Kaya dito po sa nakikita po ni Kamanong, talagang bubuhos po ang pera rito para sa sinasabing di umanong panunuhol. Di po ba mga katambay? Dahil may ebidensya kang hawak. Tapos sangkot pa yung sinasabi po mismo nito ni Jonathan Morales at ni Maharlika na yung sinasabing James Kumar na halos kadikit po ng First Family at First Lady at ng mga malalaking politiko. At ito po yung malaking tao, mga katambay. Kaya hinahamon po ni Maharlika, mga katambay. Hinahamon po. At tingnan po natin kung papatulan si Maharlika, mga katambay. Dito sa sinasabi mong CCTV. Alam nyo, hindi po ako magsasalita kung wala akong pinanghahawakan na ebidensya. Tama. Noong binanggit ko yung CCTV sa Senado, ay na-download ko na ito Okay. at naghanda ako ng ilang kopya ng video. At sa katunayan, tinakpan ko yung binlog ko yung yung identity ng kaibigan ko at transcribe ko yung ilang ilang mga dialogue para at least madali siya sana na maintindihan ng makakapanood nito. At ito, pinapaalala ko sa lahat na ito ay kuha sa CCTV at hindi ito wiretap. Okay. Kumbaga talagang alam naman nung kaibigan ko na may CCTV kami sa bahay, loob at labas ng bahay. Kaya alam niya na anumang galaw o anuman talagang nakaka-capture. Ito naman kung handa ko itong ipakita. At kung hinihiling ng taong bayan, hindi ako mag-aatubili na ipakita. Pwede mo ipakita dito, sir? Kasi, baka baka magkaroon ng sa inyo eh. Baka magkaroon sa inyo ng, syempre, I'm worried of your life. Okay? Kasi itong mga information na nakarating sa akin,
Mainam po yun. Sa tingin po ni Kamanong, putulin po natin. Tama po yun eh. Dapat po, meron po talagang ito na video, katulad po nito na ipakalat na. Para kung, kasi sa nakikita rin ni Maharlika at ang inyong lingkod, si Kamanong, talagang nanganganib na po ang buhay nito, mga katambay. Lalo po, napakalaki po ng binabangga at talagang pinaparatangan po na drogista o di umano gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang presidente, ang First Family, mga katambay. Kaya ito pong buhay ngayon ng dating PIDEA agent ay talagang nanganganib po sa tingin po ni Kamanong, mga katambay. Di po ba? Tuloy po natin. Marami talagang gustong umareglo sa'yo. So sir, babasagin ka nila sa May 13. Hindi naman imposible yan eh. Pwedeng mo bang sabihin dito or ipakita sa amin kahit konti lang sa kahit konti lang. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan, at ito po, ano ko, no? Okay. Ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Sige ito, pag may ganito, Oh my God. tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, sige ito, pag may ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, Ayan. Ito po yung ano, no? Dali po, ibabalik natin, ano? Yung Okay. nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, Wow. parang pagka nagmaterialize Wow. itong ano, no, itong negotiation na ito ay maaari siyang maging director sa isang government agency. Wow. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo. Ako Na po yung naka-stripe. nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. At Okay. ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, sa PIDEA. ayan. So yan po yung ano na yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blurred na yan. Tapos ikaw. Opo, So, ito yung dating taga-PIDEA. So, tinitignan ko po kasi sir yung date. That is May 1. May Ten- 1 po. May 1, 10:30. tapos 10:32. Ayan, yan. Okay. 10:32. 10:32. Umaga po. Ayan. Pwede nyo po i-play uli? Opo. Ito po. sige ito, pag may ganito, tayo mamamagitan. Sandali lang po, no? Ito po yung kausap niya na doon sa video call. Yung taong inutusan para tawagan siya, para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po, tuloy po Okay. natin to. Kasi nga yung mama, ha? Ito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, masalimuot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede nyo po i-stop muna? Opo. Sige po. Ito po. Opo. Ano natin? Okay, sir. So, dyan sa ano na yan, okay, yung sinasabi mo, ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po. No? Ibabalik ko po. Yan. Sabi ko, kuya, Ito po. Yan. Sige po. masalimuot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop nyo nga po. Okay? Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas tong pre-ops doon sa vlog ninyo na na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lasso sabi niya huwag ka nang umano dyan kasi kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon na investigasyon sa PIDEA. Putulin po natin, mga katambay. Yun po, talagang napag-utusan pa, mga katambay, para po rito sa sinasabing bribery o panunuhol dito po sa Jonathan Morales, mga katambay. Kaibigan pa, dating kasamaan. At talagang kung susundan po natin interview po ni Maharlika dito po sa dating PIDEA agent, talaga pong may malaki pong nakaabang dito po sa kaibigan po ng Morales na talagang malaking posisyon sa gobyerno, mga katambay. Talaga pong suhol posisyon
At di umano, may kasamang malaking pera po ito, mga katambay. Dahil mismo ron sa kaibigan, malaking posisyon na, director, di po ba? Kung ano mang ahensya yon, mga katambay, di po ba? Kaya, paano po natin sasabihin na ito po ay hindi credible o talagang itong tao na ito, according to dun sa huling interview po ng Pangulo ng Pilipinas na ito po ay hindi ka panipaniwala at hindi dapat paniwalaan. Pero, nagpapahatid ka ng messenger, dito sa taong hindi dapat paniwalaan na parang jukebox, ang paningin ng Pangulo. Di po ba? Jukebox. Pero meron kang pinadadalang tao para tumigil at tigilan na yung investigasyon o yung iurong na kung ano man yung ilalabas mo pa at marami ka pang sinasabing ebidensyang hawak. Di po ba mga katambay? Nakaka-ano lang po talaga. Talaga pong habang lumalakad po ang panahon, araw, oras, talagang marami pa po talagang hawak sa tingin ni Kamanong itong si Jonathan Morales, mga katambay. At si Maharlika. Ituloy po natin, mga katambay. Wala akong kinalaman dyan na Kasi talagang nagulat din ako. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako, meron ka bang galit? Sa totoo lang, nagagalit talaga ako sa inyo. Na, sorry. Dahil nga, sabi ko, illegal ito eh. Hindi, yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan, hindi man lang nila inisip na, tingnan nyo, sa halip na nagbistula akong suspect eh. Nagbistula akong suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, Wala akong... Tama rin po yung mga tambay Dahil nga nananahimik na kung totoo po ang sinasabi po ni dating agent PIDEA, Jonathan Morales. Nananahimik na po yung buhay niya, may edad na siya. Tapos bigla pong lalabas yung very confidential na katulad po ito. Ito po ay nasa pamamahala po at hawak itong mga record na ito sa PIDEA, di po ba? Pero lumabas at nahawakan ni Maharlika. Kaya po ang Maharlika, tigas din po ang hingi ng pasensya dito po sa agent o dating agent Morales. Kasi po nanganib po ang buhay niya at nalagay sa alanganin dahil lang binabangga po ngayon dito po sa pinasabong ni Maharlika na sinasabing drug user o talagang gumagamit ang First Family o ang Pangulo. Talagang ito po ang naiipit po ngayon, ang Jonathan Morales, mga katambay. Para na po siya ngayon isang suspect na sinasabi niya po siya ay isang agent lamang, investigador, mga katambay. Parang siya na ngayon yung nalalagay po sa hukay ang kanyang mga paa, mga katambay. Di po ba? Kaya talaga nakakalungkot po sa sa nangyayari po. At sa kabila nun, hindi naman tinutuldukan po ito ng Pangulo, mga katambay. Hindi tinutuldukan. Ituloy po natin, mga katambay. Ito eh. Alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing. Na, yung sinasabi mo na parang wag nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI yung pinapakita nyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. Tuloy po pawaho natin, Tuloy po natin. Kaya nga ganito, Padre. Dahil sa atin, ang konsepto tayo lumamagitan ng at ay dalawa. Unang-una. Hindi. Pangalawa, pare. Ang sumunod na lang kung naging kanya. Sir, pwede mo i-stop? Opo. Kasi eto po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako. Nako. Ganun eh. Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa. Pumapasok na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga, ang tinawagan din na ang umausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Kaya
tignan niyo yung ano no, yung ano nung una parang nagpapanggap lang na tutulungan ako pero yung pala later on Parang ano meron na silang pag-uusap meron na sila before. ganun eh. Parang Ganun sir, yung, sir, bago mo i-play parang yung video. pre-plan ito eh, parang pre-plan itong ano na to no. Kasi yung ano dumating sa bahay ano no kasi ito yung may interview ako nito kay ano eh kay Attorney Roque no sa Grabe. ano no? Oh, yun yung Sir. ano. Ituloy po natin kung ano may tanong po ba Sir, kayo. wag mo muna tuloy sir, ganito. Ang question ko sir muna no. Grabe kinakabahan po ako habang nanonood ako no. Yung ano nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Ako Nasumunod ka po yun. Sumunod lang. Kung ano man, ang instruction lang, parang sumunod ka lang na ano, parang sabi ko, bakit ano, no? Ang talagang ganun ka, ano, no? Yung, kumbaga sa ano, may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Ganun na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, no, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung ano, yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? At may ganito. Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nag-umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa iyo para ito na nga ay napapanood namin sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play niyo na po para Sige po. Sige po. Ayan. Ano. Yun po yan. Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko kasi, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto kasi. Never. Sinabi ko na pero kaya mo hawakan yan. Kaya mo siya hawakan. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya mo papakita ang pangalan. Wala mo papakita kahit ano pa. Kaya na. Ito sabihin, Padre. Sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Opo. Okay. Pwede niyo po Binanggit po. Pwede niyo Ito po po, ibalik. balik natin, ano, yung binanggit na sila na, Okay. ano, kasi nga, ang lumalabas nito, may previous conversation na sila, may previous conversation na sila na yung ano, kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siyang humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman, si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin, hindi basta-basta, no? Kumbaga sa ano, pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo. Sinabi ko na pero kaya mo hawakan yan. Kaya mo siya hawakan. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya mo papakita ang pangalan. Wala mo papakita kahit ano pa. Kaya na. Ito sabihin, Padre. May Padre, marunong tayo mawak ng informasyon. Huwag daw po silang. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Ito papansikin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papansikin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, o ba, siya mag-desisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Ang pagkakita niya sa kanya, hindi na siya. Bakit na siya? Tapos tayo pa Ay, ano mo nga po yan? Stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Ano. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, Oo, papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung Papatahimikin. gusto nila, parang yung negosyasyon na ito, na ang purpose is patahimikin ako, huwag ako magsalita. Kumbaga sa ano, no, hindi na ako mag-testify o ano, yun naman po yun eh. So, yun po yun. So, capture, ano? Sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan yung sinasabi mo, wala akong papansikin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, o ba, siya mag-desisyon sa sarili niya. Kasi di ba? Ang pagkakita niya sa kanya, hindi na siya. Bakit na siya? Tapos tayo pa
Hindi. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Ayun, yun, papatayin. Stop nyo nga po. Apo. Okay. So, ayan, sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, Opo. sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, ano? Ano po yung naramdaman niyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na, pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ng pagtupad ko. Actually, nakakaiyak po, Naiiyak, emotional po ako, grabe. Ito ay napakatagal na no? Matapos akong matanggal at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate para tumahimik na lang dahil nga ito may papatayin nga ako pagka hindi ako kaya nakita ko yung pattern pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito at yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang yung tong naka-green doon sa kausap niya sa Putulin na po natin mga tambay at mahaba pa po yan. Pwede po natin panoorin po yan mga tambay ng buo. Dito po sa vlog po o sa video po ni Maharlika mga tambay. Nakakalungkot po ang talagang nangyayari. Talagang napakahigpit o napakatindi po. Sa nakikita ni Kamanong ang pagdadaanan nito ni Jonathan Morales, ang dating PIDEA agent mga katambay. Kasi talagang malalim na po ito mga katambay. At talagang buhay na po ang according po sa narinig po nating video na pinalabas po ni Jonathan Morales, ang dating agent po ng PIDEA. Talagang narinig po natin na patatahimikin una doon sa hearing, hindi niya siya kiibo. Tapos sa bandang dulo, buhay niya po ang magiging kapalit po o pananahimik na talagang tuluyan. Di umano mga tambay. Nakakaano po. Kaya paano po sasabihin ng ng taong bayan ngayon dahil dito po ito po kuha po ng CCTV to mga tambay. Hindi po to capture o hindi po to fake. Ito po talaga nangyari po talaga ito. Actual at antimano may date po yung CCTV. Parang May 1st yata yung mga tambay at umaga nangyari po ito pong bagman o sinasabing nanunuhol o bribery. At ito po dati niya pang kasamahan ang nagagamit mga tambay. Dapat po ito laliman po imbestiga. Sa tingin po ni Kamanong mga tambay, sa nangyayari po ito na may bribery na at malalaki na po sangkot. Meron na sinasabing Bombay, James Kumar, at ang First Lady di umano, mga katambay, at kung sino-sino pang ginagamit ngayon. Katulad po, nitong kausap po sa telepono na sinasabing nakikipag-deal dito po sa ating retired PIDEA agent na si Jonathan Morales, mga katambay. Talagang may pananakot at talagang direct to the point. Ang talagang gusto po nilang mangyari, manahimik. Kung hindi, buhay ang kapalit di umano mga tambay. At ito namang isang kaibigan na nagpunta sa kanya, talagang pinangakuan pa ng pinakamataas na posisyon sa ahensya. Direktor mga tambay. Direktor. Kaya dito sa nakikita ni Kamanong, dapat po ito i-push ng Senado. Mismo ito pong hawak na ebidensya CCTV. Dapat po ito ipatawag sa Senado. Ito pong mga involved na ito. Para po talagang lumabas ang katotohanan at ang taong bayan po talagang makita po talaga kung sino po nagsasabi ng totoo at hindi. Kung sino ang dapat pong paniwalaan. Kasi sa nakikita po natin ngayon, kahit ni Kamanong, talaga nga kahit ang Pangulo, kaya po niya itong pasinungalingan dahil siya po'y Pangulo ng Pilipinas. Napakadali pong tuldukan ng Pangulo. Kung hindi po ito totoo, di umano, ako'y Pangulo, siya'y Pangulo, halimbawa, si Kamanong ay Pangulo, pwede kong, labanan yan na sige, magpapadrug test na ako. Pero, pag napatunayan ko at napatunayan nyo na ako'y malinis at hindi gumagamit ng droga, ipakukulong ko kayo lahat. Di ba? Didemand ako kayo lahat. Lahat kayo na naninira sa akin. Di ba? Tapos na ang boxing. Pero hindi ginagawa ng Commander-in-Chief, mga tambay. Marami pong deny at yung akusasyon talagang sinasagot lang po para sirain po ang kredibilidad. Di umano kasama po ang
buong gobyerno na po ngayon ng administrasyon po, di umano ng Pangulong Marcos ang gumagapang na po sa issue na ito ng PIDEA leak. Kasama pa di umano ang media, mga katambay, na tumutulong at ganun din po ang mga vlogger. Ang mga vlogger po, tinutulungan po ang administrasyong Marcos na sirain din po ang kredibilidad po ng Jonathan Morales, mga katambay. Nakakalungkot lang po, mga katambay, na talaga napakahirap po magpalabas ng katotohanan po ngayon. Dahil kung involved ay Commander-in-Chief at ang First Family, talagang napakahirap pong lumabas ng katotohanan, mga tambay. Dahil napakarami pong involved. Malalaking tao, di umano, mga politiko, mga senador, na nabanggit. First Lady, di umano. At ito pong mga sinasabing mga dating kasamaan sa trabaho pa involved, mga kaibigan. Talagang ginagapang, pinipilit na wag nang magsalita itong dating PIDEA agent Morales, mga tambay. Nakakalungkot po, mga tambay. Kayo po, ano po sa tingin nyo? May katotohanan po ba ito? Na mismong kuha ng CCTV video sa kanyang bahay, yung pag-uusap po, kung paano po, kinukumbinse ang dating PIDEA agent Jonathan Morales, mga katambay. Pero talagang mahirap po ang pinagdadaanan po ng Jonathan Morales po ngayon. Napakahirap. Kailangan po talaga dito ay seguridad. Seguridad po ang kailangan po ngayon ng taong ito, mga tambay. Hindi po basta-basta ang kanyang laban sa nakikita ni Kamanong. Napakahirap ng kanyang pagdadaanan. Dahil ang kalaban mo, di umano, ay isang presidente ng Pilipinas, mga tambay. May power ng 6 na taon. At hawak niya lahat ng department ng gobyerno, mga tambay. Kaya nakakatakot po ang pagdadanasan po at ang araw-araw na dumadaan sa buhay ng Jonathan Morales ay nakakatakot na po ngayon, mga tambay. Dito po sa kanyang mga pinalalabas na talagang maebidensya. Ngayon po, kumalat na po yan sa social media. At ganun din po, alam na rin po ng malalaking media yan, mga tambay. Tingnan natin kung yan po i-adapt nila at gagawin nilang yan, sasabihin, iimbestigahan po nila na yan ay may katotohanan, yung bribery na yan, na nagpunta po sa bahay mismo ng dating PIDEA agent Morales, mga tambay. Abangan po natin ang malalaking media at yung mga vloggers na dumidepensa po, talagang ang tingin po nila ay walang nagagawang pagkakamali po ang Pangulong Marcos natin at talagang masama lang po itong si Jonathan Morales, ang siya lang po talagang hindi pinagkakatiwalaan pong tao ngayon sa Pilipinas sa panahon po ngayon. Ito pong di umano si Jonathan Morales. Mas dapat natin paniwalaan lahat ng sinasabi ng Pangulo, mga katambay. Yung po nakikita po ng ibang vlogger nating mga kababayan. Mas paniniwalaan natin ang salita, ang bigkas, ang lumalabas sa bibig ng ating Commander-in-Chief kisa rito sa pinalalabas na mga ebidensya ni Jonathan Morales, mga tambay. Yan po nakikita ng karamihan natin vlogger, mga tambay. Hindi natin malaman kung bakit sila ganun, mga tambay. Sila lang po ang makapagsasabi no kung bakit ganun sila. Di po ba, mga tambay? Muli po, si Katambay Manong po, ang nalulungkot po sa nangyayari po, lalong-lalo po rito sa ating retired agent PIDEA na si Jonathan Morales. Ingatan nawa po kayo, sir, at sana igabayan po kayo at hindi po mapahamak ang inyong buhay, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong at maghihintay po ng talagang resulta at talagang mapayapa at hindi na po politika po itong issue na ito, mga tambay. At hindi rin po sana matapalan di umano si Senador Bato dito po sa kanyang mga investigasyon. Hindi po sana siya, masama ron sa sinasabing mga kagrupo na sinasabi ni James Kumar, mga tambay, na sinasabi na mismo na napakaraming involved, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong, nag-iwan po na talagang magtitis po tayo, mga tambay. Tis-tis lang. At ang ating bansa ay nalalagay sa alanganin ngayon, mga katambay. Dahil ang Commander-in-Chief natin ay nalalagay po sa napakalaking issue sa droga, mga tambay. Ingatan naman po, mga tambay. Paalam. Bye-bye.